Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father, the Alpha and Omega, for He is very persistent in pursuing us. And that's the reason why He sent Jesus to us, to save us from our iniquities. Tayo ang reason why Jesus was tagged as a criminal by the Romans. To save us from our trespasses, to cleanse us. Para nang sa ganon, mapatawad natin ang sarili natin. Na kaya tayo hindi nakakapagpatawad ng ibang tao, dahil tayo mismo sa sarili natin hindi at mapatawad yung sarili natin. Pero ngayon mapapatawad din natin ang sarili natin. Mapapatawad na rin natin ang ibang tao. Because of Jesus Christ. Hindi man tayo aware na galit tayo sa sarili natin, ano? Kasi may part ng brain natin na nagsasabing, hindi ka galit sa sarili mo kundi sa ibang tao. But, nakatago yun, nasa subconscious yun. Nagalit tayo sa sarili natin. Kaya tayo nananakit ng kapwa-tao natin. Pero si Jesus Christ, pinagaling niya tayo. Kaya mapapatawad natin ang sarili natin at mapapatawad na rin natin ang kapwa-tao natin. Magpasalamat tayo kay Almighty Father na laging nagbabantay sa atin. Ginawa ni Almighty Father yun. So that He may claim His inheritance. Tayo ang inheritance ni Almighty Father. Tayo ang kanyang treasure. Wala nang mas hahalaga pa kay Almighty Father, kundi yung soul natin makabalik sa ating Creator. Kaya si Jesus Christ, kahit alam niyang masakit ang mangyayari sa Kanya, He was willing to give His life for His friends. And willing din si Jesus Christ to share His kingdom to His friends. And that kingdom will never end. Our Father is unselfish, very humble. Ganun din si Jesus Christ. Kaya tayo ganun din dapat. Unselfish, very humble. Yun ang katangian ni Almighty Father. At most of all, holy ang tatay natin. Righteous, justice, and mercy. Gaya ni Jesus Christ, He is righteous, He is for justice, and very merciful. Tayo rin ganun din dapat. Yung pattern natin, si Jesus Christ. Last time you read Micah, no? Micah chapter 2. Same as the message as other prophetic books. Kahit na iba-iba ang kung paano ang pagkaka-deliver ng mga prophets ni Almighty Father, pero yung message ay iisa, na ang mga tao ay makasalanan. Dito sa chapter 1, no? Chapter 2, verse 1. Na yung mga tao nagpaplano ng mga evil deeds. At ginagawa nila yon, pinapractice nila yon.
They perform the works that they have planned. Nung sa gabi, no, nag-iisip na sila ng mga bagay na gusto nilang gawin sa umaga. Puro kasamaan ang nasa isip ng tao. Puro na lang mga desires ng mga tao ang gusto nila sa gabi bago matulog. Ano ba mga desires ko? Iisipin ng tao yon. Desire ko, first and foremost, yumaman. Lahat ng tao, ganun ang ano. Gusto kong yumaman eh. Gusto ko maging powerful. Gusto kong sumikat. No? Yun ang, doon nakabase ang dreams ng mga tao, ang mga goals ng mga tao. Kahit anong occupation or profession. Lahat gusto, like, kung government official ka, gusto mong yumaman, gusto mong sumikat, gusto mong magkaroon ng power. Kung ikaw ay isang businessman, ganun din. Gusto mong maging sikat ang iyong product. Yumaman ka at magkaroon ka ng power. Lahat yon ng tao, ganun ang mindset. Kaya aware man ang tao o hindi, nakakapanakit sila ng kapwa-tao nila. At yung mga taong nasasaktan nila, sila rin mismo ay nananakit ng iba pang mga tao. Hawa-hawa. Even sa mga sa educational sector, yung mga teachers doon, yung mga teachers naman, hindi naman nila mahal ang mga estudyante. Ha? Trabaho nila yon. Hindi naman nila at saka, ang goal nila, ano ang goal ng mga teacher sa high school? May high school pa ba? Tumaas ang position, di ba? At magkaroon din ng fame. Sumikat sa school, mapadala sa ibang bansa, gano'n. Yumaman, gano'n din. Kaya kung ano ay pinag-uutos ng kanilang leader ng educational system, yun ang ituturo nila. Dahil susunod sila sa kung ano ang plano ng leader ng kanilang educational system. Lahat ng tao. Kasi ako nung nag-aaral din ako, hindi rin ako ng teacher ko. May mga pinipili na yung mga teachers, may mga favoritism. Dahil tao lang din ang mga teachers. At merong mga chismisan din doon. At pag mayaman ng estudyante, may special privilege. Nangyayari yun. Kaya si Almighty Father, sabi dito sa verse 3 ng Micah chapter 2, Behold, against this family I am devising disaster. Sinong family to? Sa mundo. From which you cannot remove your necks, nor shall you walk haughtily. Hindi kayo makakapagyabang. Hindi kayo magiging arrogante. Dahil may gagawin akong isang disaster, tragedy. May plano ako, sabi ni Almighty Father. Kaya ang isisigaw ng mga tao, we are utterly destroyed. Bubarahin ni Almighty Father sa mundo ang mga wicked people.
At merong mga sinungaling na prophets. Nagsasalita ng mga hindi tama or hindi totoo sa mga tao. Bakit ganun ang ginagawa nila? They do it for wealth, fame, and power. At dahil sa tayo ay selfish and greedy and wicked, tinanggalan natin si Almighty Father ng kanyang gloriousness. Dahil gusto natin tayo ang sikat, tayo ang magaling. Nawala ngayon, tinanggalan si Almighty Father ng gloriousness. Kaya nakalagay dito sa verse 9, You have taken away my glory forever. Kaya ang mundo na to, this is not the rest or home ng mga people of the Almighty Father. Nang tatanggalin niya mga wicked people. Ilalayo ni Almighty Father ang kanyang mga anak sa mga wicked people. Dadali ng mga wicked people sa eternal damnation. At yung kanyang mga anak na nakaipon sa isang enclosure, ang magli-lead ay si Jesus Christ. Siya ang magbe-break open at dadaan sa gate. Siya ang magli-lead sa mga tao to victory. Yung mga tao na yon, mga followers, faithful followers of the Almighty Father and Jesus Christ. So dito na tayo sa Micah chapter 3. And I said, Hear now, O heads of Jacob, and you rulers of the house of Israel, is it not for you to know justice? Di ba dapat kailangan ninyong malaman kung ano ang justice? Kayo na mga heads, ano bang heads? Leaders, no? Rulers, ano ba yung mga rulers? Yung mga judge, yung nasa judiciary, legislative, and executive house, no? Sa government. And also the religious leaders. Is it not for you to know justice? Di ba kailangan alam ninyo ang hustisya? You who hate good and love evil. Kayo, galit kayo sa mga tama at mahal ninyo ang kadumihan or ang evilness. Gusto niyo yung evilness gawin. Pero yung goodness ayaw ninyong gawin. Who strip the skin from my people and the flesh from their bones. Ano yun? Tinatanggalan ng skin ang my people and the flesh, skin and flesh tinatanggal sa mga tao. Anong ibig sabihin nun? Pag tinanggal ang skin and flesh sa bones, ano nangyari sa tao? Naghirap, di ba? Walang makain, famine. Kahit na flesh at bones tinanggal ninyo, yung mga karapatan ng mga tao, kinuha ninyo. They have nothing left. Yung mga tao. Dahil yung mga rulers, greedy. Leaders, greedy. Teachers, greedy.
Meron akong teacher dati, greedy siya. Teacher ko sa elementary. Kinder ata yan. Greedy. Verse 3. Who also eat the flesh of my people, flay their skin from them, break their bones and chop them in pieces like meat for the pot, like flesh in the cauldron. Ano yung cauldron? Talyase, kawali, kaldero. Cauldron, kaldero. Ano yung ibig sabihin nun? Ginigisa sa sariling mantika. Who also eat the flesh of my people, flay their skin from them, break their bones, chop them in pieces. Dinurog yung tao. Meat for the pot, like flesh in the cauldron. Hindi ito literal, but figuratively speaking, ginigisa ang mga tao sa kanilang sariling mantika. Hindi nyo pa napapansin. Ang daming klaseng tax. Pag bibili ka, may tax. No? Pag susweldo ka, may tax. Ba't gano'n? Di ba isa handang dapat ang ano? Kasi nabawasan na ng tax dun, di ba? Nung nagtrabaho ka, tinanggalan na ng tax yun. Bakit pag bibili ka, may tax pa rin? Ba't gano'n? Ang daming klaseng tax. Ha? Pinapahirapan ng tao. Yung skyway, sa expressway, may bayad pa rin. Bawat daan may bayad. Negosyo. Nagawa negosyo. Corruption. Yan ang example doon sa agricultural sector, no? Mahirap o mayaman gumagawa ng kadumihan sa agricultural sector. Example noon ay yung nag-hoard ng bigas, nag-hoard ng mga sukal, nag-hoard ng sibuyas, nag-hoard ng mga bawang. Pag darating na yung mga sineselebrate ng mga days, no, nag-hoard ang mga businessmen. Tinataasan ng presyo yung mga agricultural products, especially. At hindi pa hinog, binebenta na. O lalagyan na ng kalburo. Tapos mukha ng hinog, pero pag tinikman mo, hilaw pala. Tapos sa prutas talaga ng formalin, no? Or kandila. Iba-ibang mga klaseng mga bagay ang ginagawa para ma-preserve yung prutas at saka yung mga gulay. Magluluto ka kunyari ng sinigang tapos lagyan mo ng kamatis. No, malambot na yung meat. Yung kamatis matigas pa rin. Ba't gano'n? Tsaka yung mga apple sa grocery, no? Ba't hindi na mapulok? Ba't hindi na mabulok? Ano kaya yun? Ba't gano'n? Ang gaganda, diba? Hindi na mabulok. Hindi kinakain ng mga ipis, no? Tsaka ng mga... Bakit tayo kaya nilang kainin? May something, di ba? O ano naman ng sa mga animals naman. Dito naman tayo sa mga animal husbandry. lahat pinakikilaman. Sinasaksakan na mga kung ano ng mga gamot, no?
yung mga meat. O tungkol naman sa medicine, yung organ transplant. Nakakabuti ba ang organ transplant? Marami na mga tao ang namatay due to organ transplant. Hindi dahil sa sila ang nilagyan ng transplant, kundi sila ang kinuha ng parte ng internal organ. Sila ang kinuhanan. Hindi lang gumising, sasabihin, brain dead na yan. Kailangan ma-harvest na natin bago pa mamatay yan. Hindi pa naman mamatay yung tao. Kaya namatay yung tao dahil na-harvest nyo na agad yung organ. Greediness of the people. Malaking pera kasi. So it's also sorcery. Tsaka yung mga ini-inject na mga gamot sa katawan ng tao. Tine-check nyo ba yung label? Hindi nyo mabasa yung label sa sobrang liit. Ngayon, pag i-check nyo sa internet, saan ba galing to? I-research nyo kung saan galing yung mga sinasaksak sa inyo na gamot. Tapos, mahalang bayad. O, tinaman sa financial sector. Ang laki ng increase ng interest taon-taon. So, sobrang laki ng increase ng interest taon-taon. Buong mundo, ang laki ng utang sa bangko. Saan galing, mabibilang ba natin yun? Wala nang gintong ganun kadami ang buong mundo, tapos ganun kadami ang utang ng mga tao sa bangko. Nakakaintindi kaya sa akin? Kasi lahat ng mga tao may utang sa bangko, no? Maliban na lang yung mga nasa D2E bracket of people. Kasi iba-ibang ano yan, iba-ibang bracket yan, A, B, C, D, E. Yung may mga tao na mga nasa B, C, D, usually may utang yan sa bangko. Yung A, sila ang may-ari ng bangko. Pag A, yun ang pinakamayaman sa buong mundo. Sila may-ari ng bangko. Iba-ibang pangalan ng bangko nila, iba-ibang pangalan ng insurance company nila. At meron din silang real estate na kumpanya. Usually, ganun ang business. Pinapaikot nila yung pera, lalo silang yumayaman. Sa politics naman, ganun din, may corruption. Ginigisa ang mga tao sa sariling mantika. Sa education naman, misinformation. Tinatanggal si Almighty Father. Sa pagtuturo sa mga bata, tinatanggal ang kung paano ginawa ni Almighty Father ang mundo. Tinatanggal sa curriculum. At pinapalitan ng kasinungalingan. At tinuturuan ng mga tao na hindi sila mag-isip. Kasi ang mga tao or ang mga bata, binibigay na sa kanila lahat, ito na ang katotohanan. Kainin ninyo, ilagay ninyo sa utak ninyo, ito na ang katotohanan, isaksak nyo sa kukote ninyo. Ganon. Yung ganon ang school. Hindi tinuturuan ang mga tao or ang mga bata na mag-isip para sa kanilang sarili. Kung itinuturo man ng mag-isip para sa kanilang sarili, puro mga kasamaan ang itinuturo. Tatanggal si Almighty Father. Sa ano naman, sa religious sector naman, anong ginagawa ng mga tao? Sinasabi nila na masasave kayo pag nagbibigay kayo ng pera. Hindi kayo masasave pag nagbigay kayo ng pera sa congregation ninyo. Masasave ang tao
because of Jesus Christ, not by giving money. Dahil hindi kailangan na Jesus Christ, hindi kailangan ni Almighty Father ng pera. Kailangan ni Almighty Father, Jesus Christ, be obedient, do good, uphold righteousness, justice, and mercy. Anong turo ni Jesus Christ? There's a rich man, sell what you have, and then give it to the poor. Hindi sell what you have, and then give it to the congregation so that we may distribute it. Hindi. Sell what you have and give it to the poor. Ikaw mismo magbigay ka ng mga, kung anong napagbentahan mo, ibigay mo sa mga nangangailangan. Kayo mismo magbigay sa mga nangangailangan. Huwag nyo na ibigay sa inyong congregation. Kayo na mismo magbigay. Para maiwas din ang mga tao, yung mga religious leaders, sa temptation ng pera. Ano pa? Sa religious sector, mga kasinungalingan na pinagagawa ng mga tao. Ang binibigyan lang ng pagpapahalaga ng mga religious sector ay yung mga nakapag-aral na may mga certificate. Yun ang gusto ng mga nasa religious sector. May certificate ka ba? Nakapag-aral ka ba? May patunay ka ba? Nakapag-aral ka? Nung time ni Almighty Father, nung time ni Moses, nung time ni Jesus, nung time ng mga nila Peter, Paul, John, wala silang certificate. Anong meron sila? Testimony. Ina-apply nila yung turo ni Jesus Christ sa buhay nila. At nagtitiis sila. Hindi sila naghingi ng tithes and offerings. Baka sabihin niyo, ay hindi, lahat ng mga binanggit mo, hindi naman ako gumagawa ng ganyan. Maayos ako sa negosyo ko. Maayos ako nagtatrabaho. Okay, kung maayos ka, ano ang ginagawa mo? Pinagsasabihan mo ba yung brothers and sisters mo na mali ang kanilang ginagawa? Romans chapter 1 verse 32, who knowing the righteous judgment of God, that those who practice such things are deserving of death, not only do the same, but also approve of those who practice them. Kung ina-approve mo, kung wala kang ginagawa, you deserve death also. Inikisa ang mga tao sa sariling mantika. May katuruan si Almighty Father ng ganyan eh. Do not nakalagay sa Exodus chapter 23 verse 19, Exodus chapter 34 verse 26, and Deuteronomy chapter 14 verse 21. Anong nakalagay? You shall not
eat anything that dies by itself. You may give it to the alien who is within your gates, that he may eat it, and you may sell it to a foreigner, for you are a holy people to the Lord your God. You shall not boil a young goat in its mother's milk. Same as ginigisa sa sariling mantika. Ito naman, ang sabi ni Almighty Father, you shall not boil a young goat in its mother's milk. Diba? Same meaning ng ginigisa mo sa sariling mantika. Ito naman, sabi ni Almighty Father, pinapakuluan mo yung goat sa gatas ng kanyang nanay. Hindi pwede yon. Yun ang ibig sabihin ni Almighty Father. Wag mong igigisa ang mga tao sa sarili ng mantika. Wag mong gagamitin, wag mong aabusuhin. Yun ang ibig sabihin nun. 3 beses sinulat ng Almighty Father. Exodus chapter 23, verse 19. Kasi kanina binasa natin Deuteronomy chapter 14, verse 21, di ba? Ito naman sa Exodus chapter 23, verse 19. The first of the first fruits of your land you shall bring into the house of the Lord your God. You shall not boil a young goat in its mother's milk. Huwag kang selfish. Huwag kang abusado. O dito naman sa Exodus chapter 34 verse 26, no, same lang din ang nakakalagay doon. The first of the first fruits of your land you shall bring to the house of the Lord your God. You shall not boil a young goat in its mother's milk. Huwag abusado. Huwag swapang. Hinigisa sa sariling mantika ang mga tao. Gaya ng sa insurance. Ginigisa sa sariling mantika. Gaya pag mag-withdraw ka sa ATM, may charge. Ginigisa ka sa sariling mantika, nagbigay ka nga, na nakatenga na nga rin pera mo doon. Tapos pag mag-withdraw ka, babayaran mo pa sila. Eh, may pera mo naman na nandoon. Pero legal, no? Pero ayaw ni Almighty Father yon. Ha? Abusado. Greedy. Verse 4 na tayo ng Micah chapter 3. Then they will cry to the Lord, but He will not hear them. Yung mga tao na mga abusado, selfish and greedy, they will cry to the Lord, but the Lord God will not hear them. He will even hide His face from them at that time, because they have been evil in their deeds. Itatago ni Almighty Father ang kanyang mukha sa mga tao na mga greedy. Those who manipulate their brethren, itatago ni Almighty Father ang kanyang mukha. Dahil pag greedy tayo sa kapwa-tao natin, sino ang sinasaktan natin? Si Almighty Father. Dahil anak ni Almighty Father, yung sinasaktan mo. Kaya nasasaktan si Almighty Father. Tao sa tao. Nagsasakitan. Verse 5. Thus says the Lord concerning the prophets who make my people stray, who chant peace, while they chew with their teeth, but who prepare war against him, who puts nothing into their mouths. May mga prophets, no, na inililigaw ang mga tao.
Ano bang prophet? Maraming klaseng prophet ngayon. Kasi iba-iba ang meaning ng prophet. Hindi lang ito, noong time na to, ang tawag doon ay prophet. Pero ngayon marami ng prophet ngayon. Example, spokesperson or mga speaker. Or frontman. Sila yung naka-front sa mga tao. Sila yung nagre-relay ng message. Kung anong message ng kanilang leader, sila nagre-relay sa mga tao. Lecturer, commentator, broadcaster, lector, reader, storyteller, preacher. Minabasa ko to, no? Ano pa? Messenger, envoy, yung consul, mga so-called experts sa medicine, expert sa educational system, expert sa environment, no? Yung mga nagsasabi na in 5 years time, yung environment papangit, ganon. Matatawag mo ring mga prophet yon. Or magsasabi na may sasabog na from outer space, babagsak sa mundo, giginawan ang mundo dahil may babagsak na isang malaking comet. Yon, isa example yon sa prophet, no? Ng mundo na to. Or may nabasa ako na kakainin ng black hole ang ang earth. Yan, kasinungalingan yan. Mga kasinungalingan na pinagsasabi ng mga yon. Bakit? Who make my people stray. Naliligaw or inililigaw ang mga tao sa katotohanan. Sila na nagsasabi ng peace, pero they chew with their teeth. Ano yung they chew with their teeth? Kaya nila sinasabi yun, may nagbabayad sa kanila. May nagpapakain sa kanila. Kaya sinasabi nila yung mga bagay na mga kasinungalingan. Minabayaran sila. Kumikita sila sa pagsasabi ng mga kasinungalingan para mailigaw ang mga tao sa katotohanan. Nakakakuha sila ng payment or remuneration. Verse 6, therefore you shall have night without vision, and you shall have darkness without divination. The sun shall go down on the prophets, and the day shall be dark for them. Kaya nga, di ba, ngayon walang mga prophecy na dumarating. Dahil nga, yung mga tao ngayon, puro mga kasinungalingan ng mga sinasabi. Nililigaw ang tao. Inilalayo kay Almighty Father ang mga tao. Ng mga nagpapakalat ng maling balita. Yung tungkol sa black hole, yung tungkol sa comet na pupunta sa Earth, yung tungkol sa environment. Ano yun yung tungkol sa environment? Magkakaroon daw ng yung iinit daw ang climate. Ano nga tawag daw? Climate change. Ang tagal-tagal na kayo nakakaroon. Noon pa meron na nun eh. Ngayon lang naisip. Tapos tinatakot ang mga tao. Ba't nila tinatakot ang mga tao? Noon pa yung nangyayari. 1800s pa, 1700s, 1600s. Ano ang hindi pa nangyayari? Yung galit ni Almighty Father na ibubuhos niya dito sa mundo. Yun pa ang hindi pa nangyayari.
At mangyayari yan dahil nakalagay dito sa salita ni Almighty Father na binabasa natin dito sa kanyang salita. Ang author, si Almighty Father. Verse 7, so the seers shall be ashamed and the diviners abashed. Indeed, they shall all cover their lips, for there is no answer from God. So those people will be humiliated. They will be put to shame because of their wickedness and lies. Tapos meron pang news, di ba, na magkakaroon daw ulit ng sakit ng mga tao. Gaya like 5 years ago or 4 years ago. Bakit nila alam? Sila mismo kasi ang gumagawa. Kaya alam nila. Hindi galing kay Almighty Father yun. Dahil sila na mismo, dahil sa kanilang wickedness. Iaalaw ni Almighty Father mangyari. Yung mga bagay na gustong mangyari ng mga tao dito sa mundo, iaalaw ni Almighty Father. Because also of the wickedness of all the people of this world. But we as followers of Christ, we have our rest in Jesus Christ and in our Almighty Father. And so we should not be afraid. Verse 8, but truly I am full of power by the Spirit of the Lord, and of justice and might, to declare to Jacob his transgression, and to Israel his sin. Ito si Micah, no? Siya nagsasalita dito. But truly I am full of the power of the Spirit of the Lord, sabi ni Micah, and of justice and might, to declare to Jacob his transgression, and to Israel his sin, yung kanyang mga law-breaking activities, transgression, and to Israel his sin. Bigay ni Almighty Father. Yung binigyan siya Micah ng power of the Holy Spirit of the Lord, of justice and might, para nang sa ganon, mabigyan ng warning and to call out the people of their transgressions and their iniquities. Verse 9, now hear this, you heads of the house of Jacob, and rulers of the house of Israel, who abhor justice and pervert all equality. Ngayon, pakinggan ninyo ito. Sabi ni Micah, kayo na mga leaders of the land, mga rulers ng kanya-kanyang mga sectors ng lipunan, ruler ng isang bahay, kasi maraming ruler, no? Sa bahay may ruler kayo, may leader kayo sa bahay ninyo, sa society ninyo may leader kayo, sa city ninyo may leader kayo, sa isang country ninyo may leader kayo, yung mga country na yun may leader pa rin yun. So, sino na yung mga rulers? Tayo. Dahil tayo, ruler din tayo ng sarili nating buhay. Tayo nagdidesisyon. Ha? Who abhor justice. Galit sa justice. And pervert all equity. Ano yung pervert? Tinitwist ang equity or yung equality. Bakit tinitwist? Because the people are wicked and selfish. Who build up Zion with bloodshed and Jerusalem with iniquity. Ini-establish ang mundo na to or lumalakad sa mundo na to na puro kasamaan ang ginagawa. Injustices and wickedness ang ginagawa. So kanino naka-address to? Sa ating lahat. Her heads judge for a bribe. Her priests teach for pay. And her prophets divine
for money. Ano nangyayari? Yung head, the judicial system, legislative and executive branch, gusto ng bribe, nakaka-receive ng kickback, sweetener, incentives, gifts, gratuity, payola. Nangyayari sa society all over the world. Corruption. Mahilig sa pera. Ano pa? Her priests teach for pay. Yung mga religious leaders, nagtuturo. Hindi dahil sa mahal nila si Almighty Father. Nagtuturo sila para mabayaran sila. Para makakuha sila ng tithes and offerings. Ginagamit ng pangalan ni Almighty Father. And her prophets divine for money. Yung mga prophets naman, or yung mga spokesperson naman, dahil din sa pera. In exchange for money and wealth. Bakit her? Her judge, her priests, her prophets. Kaya her, dahil ang mundo, Mother Earth, no? Babae. The great harlot. Yet they lean on the Lord and say, is not the Lord among us? No harm can come upon us. Pero, akala nila tama ang kanilang ginagawa. At akala nila, iniisip nila na wala silang maling ginawa. Is not the Lord among us? No harm can come upon us. Isip nila the Almighty Father approves of what they're doing. Approves of their evil deeds. Dahil hindi kumikibo si Almighty Father, nakikita niya nagkakaroon ng bayaran. Nakikita ni Almighty Father yung corruption. Pati mga religious leaders, preachers, pastors, nakikita ni Almighty Father. Pero nagtataka kayo bakit hindi pinaparusahan ni Almighty Father. Akala nyo hindi. Pero yung mga bagay na na-experience ninyo, punishment of the Almighty Father. Pero hindi nyo naiisip na punishment yun dahil bulag ang mga tao. And there are also people na yumayaman. Nakala nila, yumayaman ako, binibigyan ako ng Almighty Father ng blessing. Kahit gumagawa ako ng kasamaan, na nanloloko ko ng tao, yumayaman ako. So, okay itong ginagawa ko. Ganun ang ginagawa, ang isip ng tao, di ba? Ang nagpapayaman sa inyo, yung devil. Kaya ng devil magpayaman. Pero doon ba kayo lalapit? Ang kaparusahan, eternal damnation. Mayaman ka nga sa mundo na to, pero darating ang oras, kukunin na ni Almighty Father ang iyong katawan. Magde-deteriorate na yung time mo dito sa lupa. Ano lang sasabihin mo kay Almighty Father?
Naging sayang lang yung hininga mo. Sayang yung oxygen. Binibigyan ka ng chance ni Almighty Father. Pero mas nag-lean ka or mas nagtiwala ka sa sarili mong kakayahan. Pag nagtiwala tayo sa sarili nating kakayahan, hindi tayo nagtiwala kay Almighty Father. Kaya dapat magtitiwala tayo kay Almighty Father. It's surrendering ourselves to the Almighty Father and to Jesus Christ. Ngayon, maganda ang buhay mo. Akala mo hindi ka nakakagawa ng mali. Pag nakakapag-chismis ka ng tao, akala mo baliwala lang yun. Nakapanira ako ng tao, nakapagsalita ako ng masakit sa kapwa-tao, pero baliwala yan. Hindi naman ako na paano buhay pa rin ako ito. Akala mo lang. Nakikita ka ni Almighty Father. Alam ni Almighty Father ang puso at isipan natin. Verse 12 and the last verse of Micah chapter 3. Therefore, because of you, Zion shall be plowed like a field. Anong gagawin sa Zion? Huhukayin like a field. Jerusalem shall become heaps of ruins. Sisirain ang Jerusalem. In the mountain of the temple like the bare hills of the forest. Lilinisin, tatanggalin, sisirain, ipoplow. Renovate. Dahil sa wickedness ng mga tao, ang mundo na to i-renovate. Tatanggalin ang mga wickedness. Dahil ang mga kasinungalingan ay kalat sa mundo na to. Mga injustices, kalat sa mundo na to. Wickedness, kalat sa mundo na to. Evil deeds, kalat sa mundo na to. And so the Almighty Father will renovate earth, plowed like a field, because Jerusalem shall become heaps of ruins, and the mountain of the temple like bare hills in the forest. And so, anong mangyayari sa mga tao kung i-renovate ni Almighty Father ang mundo na to? Di ba pag isang bahay, pangit ang isang bahay, mali ang pagkakagawa, mali ang pundasyon, mali lahat. Hindi gusto ni Almighty Father, ang gusto ni Almighty Father, perfect. Ngayon, yung tao, ang ginawa ng tao sa mundo, mali ang pundasyon na ginawa ng tao sa mundo, mali ang bahay na ginawa ng tao sa mundo. Anong gagawin ni Almighty Father sa bahay na yon? Dahil pangit ang pagkakagawa, madumi ang pagkakagawa sa bahay na yon. Tatanggalin ni Almighty Father yung bahay. Gigibain niya yung bahay. Ibubuldoser niya yung lupain para masira yung bahay. At tatayuan niya ngayon ng bagong bahay na perfect, na maayos. At saan mapupunta yung mga tao na nakatira sa bahay na yon? Itatapon ni Almighty Father sa eternal damnation, gaya ng pagkakatayong ng bahay nila na basura na punong-puno ng kasamaan at wickedness. Susunugin. Ganon din ang mga kaluluwa ng mga tao na wicked.
So, ilan ang matitira? Ulitin natin. Ilan ang matitirang tao na natitira sa mundo? 10%, no? Sabi dito sa Isaiah chapter 13 verse 12, I will make a mortal more rare than fine gold, a man more than the golden wedge of Ophir. Mahirap hanapin, no? Yung golden wedge of Ophir. Napaka-rare nun. Kayang tao magiging rare. Paano magiging rare? Tatanggalin ni Almighty Father, great harvest, ang matitirang tao at 10th. 1/10 lang. At doon sa 1/10 na yun, ulitin natin, doon manggagaling ang mga tao sa Gog and Magog. Yun ang kanilang mga ancestors, yung 1/10 na yun na matitira. At sa 1/10 na matitira na yun, wala doon matitirang mga followers ni Almighty Father. Kasi saan magpupunta yung mga followers of the Almighty Father and Jesus Christ? Kukunin na ni Jesus Christ ang kanyang mga friends. Nabasa natin, di ba? Nabubuo na natin ang mga nandito sa Bible. Nakakalat. Ikinalat ni Almighty Father. Ang galing ni Almighty Father, no? Ikinalat niya. Kaya pala sabi ni Jesus Christ, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Hahanapin natin. Hindi lang sa isang book, kundi sa lahat. Kung talagang mahal mo si Almighty Father, hahanapin mo. Talagang masigasig mo siyang isisik. Kaya pa nakakalat, ikinalat ni Almighty Father dito sa Bible. Iba-ibang mga chapters, iba-ibang mga verses, iba-ibang mga prophets, writers, ikinalat ni Almighty Father lahat. Tapos, nabubuo natin. It's like a big puzzle. Malapit na natin mabuo. Magpasalamat tayo kay Almighty Father. Sa kanyang pagmamahal sa atin. May mga tao na hindi naiintindihan. Naiintindihan ko na hindi nila naiintindihan. Ang importante naiintindihan natin. At ang importante, nakafocus tayo kay Almighty Father. May mga tao na magsasabi na baliw. Insane yan, insane. Hindi tayo matatakot or hindi tayo magagalit sa mga tao nagsasabi na ng ganon. Dahil kung si Jesus Christ nga inayawan ng mga tao, iniiwasan ng mga tao, tayo pa kaya? Kung si Jesus Christ nakalagay dito sa Bible, no? Kasi hindi lahat ng tao gusto makarinig ng salita ng Diyos. Ayaw nilang makarinig ng Word of God. Ayaw nilang makita yung katotohanan. Sabi ni Jesus Christ dito sa John chapter 15 verse 18. If the world hates you, you know that it hated me before it hated you. If you were of the world would love its own. Yet because you are not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you.
Remember the word that I said to you. A servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. If they kept my word, they will keep yours also. But all these things they will do to you for my name's sake, because they do not know him who sent me. If I had not come and spoken to them, they would have no sin, but now they have no excuse for their sin. He who hates me hates my Father also. If I had not done among them the works which no one else did, they would have no sin. But now they have seen and also hated both me and my Father. But this happened that the word might be fulfilled, which is written in their law. They hated me without a cause. Kaya tayo, lagi tayo magbabasa ng Bible. Kahit galit sa atin ng mga tao, ayaw sa atin ng mga tao, i-persecute tayo ng mga tao, hindi tayo magpapatinag dahil nakasakasama natin si Almighty Father. And so we should never be afraid. Our Father is with us. Our Jesus is with us. If God is with us, who is against us? Kaya, yung mga salita ni Almighty Father, babasahin natin and we announce it to the whole world. Na kahit na masakit yung mga bagay na nandito sa salita ni Almighty Father, this is the truth. And the truth will set the people free. It will set us free. Ang katotohanan, the world is full of wickedness and lies and evil deeds. But we should never be afraid. Our Father is with us. Our friend, Savior, Redeemer is with us. The Holy Spirit is with us. Lagi tayong pumasalamat sa tatay natin. Napakabait ng tatay natin. Turuan niya tayo. At nahahanap natin siya. Thank you, and God loves us all so much.